Okay? So, ito yun ang kumpunihin natin ng mga tanong. Okay? Sa unang pagbasa, sino yung bumasa sa unang pagbasa at nakikinig sa unang pagbasa ay kinuha mula sa Genesis. Sino ang nagtrabaho sa unang pagbasa? Yan ang tanong. Sino ang nag-operate mo? Sino ang nagtrabaho sa unang pagbasa? Wala na sumagot. Ano po? Sa unang pagbasa po, sinong aktor, sinong trabante? Si Brother Boy po ang nagbasa sa unang pagbasa, Brother Boy Taban. Okay. Si Brother Boy. Guess lang, Brother Boy. Mababasa naman uli, no? O kung sino nakikinig, tulungan natin si Brother Boy. Sino? Sinong gustong tumaas ng kamay? Sino po nakakinig o nakarinig at nakarecord? Brother Ike, Diyos Ama. Okay. So, nakita natin sa unang pagbasa na ni-recall ng simbahan, dinala ng simbahan sa liturhiya, binasa natin ngayon, sa araw ngayon, sa pag-celebrate sa kapitan, ang pagtrabaho ng Diyos Ama. Okay, sinabi ni Brother G po kanina na wala namang tahimik naman, wala namang kwento na si Brother Joseph, si Father Joseph, okay, si Saint Joseph ay nagkwento, nagsalita, di ba po? Di ba, nag-ano lang siya, yung, anong tawag doon? Nanaginip po, pinaginipan lang niya, sinintuhan siya ng Diyos sa panaginip, pumunta ng anghel, yung mga ganyan po. So, pero nakinig lang siya, wala namang kwento, wala diyang baho, wala diyang taytay. Nagkwento at nagsamatay. So, kaya nga, ang nakuha sa simbahan, yung trabahante talaga na Diyos Ama. Okay, wala kayo ha? Okay, pupunta tayo sa gospel po. Sa gospel po, sino naman ang hindi nagtrabaho? May contrast, no? O sige, igo na kayong dalawa. Iwan yung dalawang bata, kuha nilang cellphone. Sa gospel po, sino naman hindi nagtrabaho? So, walang nagawa. Ala, sino mag-cooperate po? Para masaya ang ating medyo contrast ito So mayroon pong pangyayari sa dinala ng mga pagbasa nito. Sa gospel po, sino hindi nagtrabaho o hindi nakapagtrabaho? Sino? Ikaw. Ako mali ko, di ba? Sino Brainstorming tayo mga kapatid. Para Jesus po. Okay. So si Jesus hindi nakagawa. Sabi nga, hindi nakagawa ng maraming miracle. Pero mayroong nagawa. May talutod ba dyan na nagpahiwatig na hindi siya nakagawa ng maraming miracle pero mayroong nagawa. Tingnan nga yung linya na yan sa miracle po sa talutod ng gospel. Not absolutely nga wala siyang ginawa. Sige nga, may linya doon. Sino makabasa uli ng linya na yan? Hindi siya nakagawa ng maraming miracle pero mayroon siyang nagawa. Sige nga. Ito, brother Ike. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta ay ginagalang kahit saan man, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil din nila napagsampalataya, hindi siya gumawa noon ng maraming kababalagan. Dahil po sa hindi paniniwalaan sa kanilang sariling bayan, kaya sa ibang bayan siya gumawa ng mga kababalagan. So, gumawa siya. Pero hindi sa sariling bayan. Pero nakagawa pa rin siya ng maraming miracle. Okay, kahit na kunting miracle, pero hindi sa kanyang bayan. So, mayroon din. So, Jesus po, balik sa kanyang lugar, yun ang sinabi ni Brother G po na Hindi naman lang pinibigyan. Parang nilockdown nila sa kanyang sarili. Sino bang magmuna sa Nazareth? Okay. Pero binalikan ito ni Jesus. Ano ibig sabihin? Mula sa... Okay, pupunta na tayo sa message po sa ating ipaparating. Okay, ano bang message natin dito? Ano ba ipinipahiwatig? Jesus, the worker. God, the worker. Okay? Saint Joseph, the worker. Pero nagkaroon tayo... Ayaw nila, ako nilang papasok. Galing ito. Kailangan ko yung bagsak kong nararamdaman. Sino gusto sumagot?
Jesus the worker, Diyos, di ba? God the worker, Ay, ano ba Jesus the to? worker. Okay. Saint Joseph the worker. Pero Saint Joseph the worker, saan ito galing? Kasi nagkaroon tayo ng Joseph the worker. Saan ito galing? At sineselebrate pa natin sa May 1. Wala naman sa mga pabasa. Sino gusto sumagot? Hindi, no? Brainstorming talaga. Very intelligent ng ating kwan ngayon, ha? Bro. Yes po. Yes po. Ito po ba yung dahil si Saint Joseph ay isang carpenter na siya ay worker, ganun ba yun? Yes po. Yung si Saint Joseph, sinasabi, worker kasi carpenter. Pero saan galing? Saan ang reference ito? Yung pag gustong tumulong, mag-raise ng kamay. Maglapas sa kanyang Bro, the Patters. Ha? Hindi namin maintindihan kasi choppy ka. Sa magpapalayok. Okay. So, ang referensya dito kasi hindi natin nabasa at narinig natin at mula basta Mayo 1, Jesus daw kapisahan ng manggagawa, galing yan kay St. Joseph the worker. Pero saan galing ito? Saan naka-referensya ito? Reference po. Klarado talaga ito. Saan naka-referensya? Melvin? I think ano to, no? So, ano lang natin na yung sinagot ng Mr. Rita, from Isaiah 64:8, yung from the Creator about sa the pattern. Okay. Sa Isaiah, sa God, yung pattern. Pero carpenter kasi siya eh. Di ba po? So, ang puntos natin dito, na Joseph the worker, manggagawa, na bilang karpintero, kung sa biblical, okay yan, okay lang yan, brother, Melvin. Pero kung hindi man biblical, saan ito galing? Hindi kami hindi natulad sa Bible. Ha? Salita ng Diyos, sa salita. So, balikan natin na ang ating faith, ang ating panampalataya, ano yung saan natin kinukuha ang ating panampalataya? Bilang Kristiyanong Katoliko? Ang base ng panampalataya ng Kristiyanong Katoliko, nagbabase mula sa tatlo. Foundation po, yung pillars ng Apostolic. Okay, apostolic, yung sinasabi ng early fathers of the church. Ang daldala ng apostolic, early fathers of the church, ang sinasabi nila, yung tradisyon. Okay, tradisyon. Okay? So ano yan? Mayroon tayo sa Catholic faith, ang base sa ating panampalataya, ayon sa Bible. Kung hindi mabasa sa Bible, ayon sa oral tradition. Okay na? Okay na tayo? So, So, hindi din maghula dito. So, ayon sa tradition kasi yan eh. Kaya nga mayroon tayong St. Joseph at karpintero pa. Okay, ayon sa tradition. So, yun sa oral tradition. Kasi sinasabi na lang sa oral tradition na ganun pala si St. Joseph ka manggagawa doon sa Nazaret. Karpintero pala iyon. Oral tradition. Di ba po? Nakuha na ang referensya? Wala sa Bible. Amen? Clara doon na? Amen po. Amen. Okay. So, yan ang pagpapalaga. Na makita talaga natin na sa lahat ng mga selebrasyon natin sa ating Santa Misa, may kapistahan tayo. Saan kaya galing yan? Kung hindi man yan galing sa libro, galing sa kwan, gayon ka ba ngayon sa oral tradition? At natural sa kasaysayan sa mga tao sa Nazaret, no? Ang mura sa oral tradition, sinasabi talaga na galing yan siya. Okay po. So, yun ang importante na mayroon tayo dito sa ating binabasa na tradisyon. At yung importansya sa ating reading ngayon na talagang manggagawa kasi kagawa ng bahay, so yun, kadawa. So, ibig sabihin, ang importante sa ating reading ngayon,
kahit na hindi nag-reflect na si Saint Joseph ang ating kapistahan, nag-reflect ito mula sa Ama, nag-reflect ito mula kay Jesus mismo. Kasi ang lahat ng mga kapistahan ngayon, lahat ng magagawa ay para sa akin ito. Ibig sabihin, nag-reflect ang lahat nating gawa. We have dignified work. So, nagkaroon tayong work na very important, dignified. And yung trabaho nga, yung pinaka-gift, yung regalo ng Diyos yun. Ang mga kamay natin ay regalo ng Diyos yun kasi mula sa Diyos na siya po ang gumawa. Nag-reflect lang ito sa Diyos na siya gumawa. Okay. Kaya nga, kapitan, Lahat nga tayo nila lang so, kaya so, lahat ng ito ay reflection lang. So, una mga reflection, yung reflection ni Diyos sa birang karpintero. Kaya nga sa lahat natin tayo din manlilika. Okay, ito na mga kapatid. Ito yung pinakauli mga kapatid. Inaasahan din tayo ng Diyos. Na ang Diyos ay manlikha, tayo din ay manlilika. Amen? So we are still, okay. We are still extended hands of God to work for Him. Okay, to work for Him. Magtatrabaho tayo para sa pamilya, para sa komunidad, para sa komunidad, para sa Diyos. Balik sa Diyos, di ba po? Di ba? Pasalamat tayo sa ating kapistahan yan kasi mag-celebrate tayo. Kasi balik sa Diyos, refleksyon tayo sa Diyos na manggagawa at balik sa Diyos, alang-alang sa Diyos tayo gagawa. Okay, maraming salamat po. Purihin ng Diyos. Amen, amen. Sige po, sino pa po ang gustong magtanong kay Brother Ike o magpahayag ng mga pagpapala? Talagang tayo ngayong araw ng ating mga manggagawa. Kapistahan natin lahat ngayon. Sister Tina, sige po, kayo po bukas ang inyong mic. Sabi ko, lahat naman tayo ilalang ng Diyos, no? Kaya nga si Jesus, hindi gumawa dun sa ating pagbasa, hindi siya gumawa ng himala dahil maraming sa kanya na hindi naniniwala sa kay Jesus. Yun ang nakalagay dun sa sa pagbasa natin. Kaya hindi siya gumawa ng kababalaghan. Maraming hindi na naniwala sa kanya. Saan ilalagay? Ganon. Yun ang aking masasabi lang. Saka talagang dapat natin siyang tularan si Jesus dahil siya ang ating pinaka talagang Diyos siya Siya talagang lumikha sa lahat sa atin. Ganoon. Salamat. Salamat po, Sister Tina. Sige po ang gustong magtanong kay Brother Ike at mag-reflect ng kaunti sa ating mabuting balita o magpahayag ng mga blessings mula sa ating mga pagtatrabaho. Actually, Brother Robert, Brother Ike, napaka-significant sa parang nabanggit din ni Brother G po kanina na May 1, May 1 yung holiday ngayon, hindi lang dyan, kasi First Friday din ngayon. Itong First Friday, so may devotional dito sa Holy Family. Yung devotional ng Sacred Heart, ni Jesus, ni Mama Mary. At syempre, nahingi rin tayo ng mga panalangin sa devotion na ito sa banal na pamilya. Kaya napaka-significance ang araw na ito. Lalong-lalo na sa mga vigil nights o devotional prayer. So, yun lang din ang aking ma-share, Brother Grover. Thank you po at salamat sa ating lahat. Salamat, Ate Pel, sa inyong mga mensahe. Thank you, Bro Melvin. Talaga namang napakarami nating nalalaman ngayong araw na ito. Simula pa kanina kay Brother Jipo, kay Brother Ai, kay Brother Melvin, kay Sister Fel at sa lahat na nagpapayag. Kaya mas mabuting kung kaya yung mga Salamat sa lahat, sa lahat sa atin. Hindi lang sa katauhan, lahat ng kasi unang-una, yung si Ibat Adan, nag-reflect man na doon talaga sila nakasala sa Diyos. Okay? So, bilang Diyos po, kaya yung pinadala si Jesus bilang Diyos, ay nagpapatawad. Ngayon, si Jesus din ay dalawang likas, yung bilang tao,
tinuturuan din tayo na maging leader tayo sa pagwatawad, hindi lang tao. Kasi gano'n naman ang pagiging modelo bilang tao ni Jesus na siya pong nag-isa sa atin, lahat ay dinaanan din niya, tapos bilang tao, nagpapatawa din siya. Okay, nagpapatawa din siya. Kailan siya, okay, ganito yan, kailan si Jesus sa typical ng buhay sa gospel, sinong makapansin dito, maganda to. Baka mambayad na naman si Father Bonnie ng 1,000 lit. Sino makakuha ng typical na pagkatao ni Jesus, hindi pagka-Diyos, na si Jesus ay nagpatawad? Hindi nga. Sarap yung nakalipas sa krus, sabi niya, patawarin niya si Ama, ay Diyos siya doon. Okay. Dito po, sino nakatipikal sa kanyang buhay na bilang tao si Jesus ay nagpapatawad? Sige nga. So, ibig sabihin ng sagot, Sister Han, both. Bilang modelo si Jesus ng tao, ay magpapatawad at tinuturuan tayo magpapatawad bilang tao. Okay? Pero mayroong typical na buhay ni Jesus na bilang tao nagpapatawad din. Sige nga. Hindi bilang Diyos, hindi bilang Diyos, hindi bilang Panginoon. Pero nagpapatawad. Alala. May mga lumapit, pinagaling, at sinabi, pinatawad ka naman. Pinatawad ka ng Diyos. Pero may panahon talaga na bilang tao nagpapatawad si Jesus. Ano sa palagay niyo? Saan sa gospel po? Na bilang tao nagpapatawad si Jesus. Hindi niyo nakuha yan yata. Hindi niyo nakuha yan. Mag-research kayo more. Mag-research kayo more, ha? Na bilang tao ito, si Jesus talaga nagpapatawad. Bilang Diyos. Hindi pa namin alam. Pag dumating ba yun, tatanggalin pa yung dito. Tatanggalin. Madali lang ba tanggalin? Susulit Ibig sabihin, dalawa nga sagot. Alin yung mismong bilang siya tao na kagaya ano na lang natin. Wala, no choice. Mabulwakan tubig. Dalawa nga sagot. Ako na sagot, bilang Diyos, pinatawad tayo bilang Diyos. Lahat ng sagkatauhan kasi mula kay iba. Ang puti. Bilang Diyos Meron yun. naman yan, kaya lang ihahanda na kaagad yun. Diyos. Para pagsalpak. Kasi nga, pinadala ni Jesus Cristo. Ngayon, si Jesus Cristo ay katawang tao, bilang tao. Ngayon, ang pangalawang sagot, bilang tao, modelo natin dito sa magpatawatin. Lalagyan pa nun. Ibig sabihin, hindi lang madali ba ito? Hindi madali kasi ang bilang tao ni Jesus, bilang tao ni Jesus, perfect kasi ang tao ni Jesus eh. Walang kasalanan tao. Kaya hindi ito madali. Pero bilang tao, lalagay lang nun. natin Jesus na magpatawad. At pwede yun, ari yun. Kaya maayat iyon. Okay. Ngayon, titingnan natin sa typical na buhay ni Jesus, yung bilang tao, hindi bilang Diyos na nagpapatawad siya. Okay. More assignment lang niya si Sarah and brother. Okay, maraming salamat po. Ha? Galit na masyado. Yung sinasabi niya na pag papagaling, pinagaling ka na, Alin? napatawad ng iyong kasalanan. Pwede ba yun? Sa bilang Diyos yun. Magkano ng kutsilo mo? Bilang Diyos yun. Dahil nung pagaling siya, Diyos na siya roon. Papagaling na siya eh. Kung pag-himala siya, Diyos na siya roon. Order mo nga ako ng pang ano. Pero may typical na buhay. Ganun ha. Pinausap siya ng apostol. Kasi lagay ko lang dito, marami akong huli mo. Malis kami ni ate, nilagay ko. Dating ko may anim o limay na huli. tawad niya si Judas? Hindi. Hindi naman humingi ng patawad si Judas eh. Assignment. Posibleng kasama na si Judas nung sinabing patawarin, di alam ang kanyang ginagawa. Di ka bro? Kasama na si Judas doon. At hindi humingi. Yung sa pagka-Diyos yun, sa pagka-Diyos. Naku, papahirap ng tanong. Assignment. Assignment. Sige, magbasa pa ng gospel. Okay. Thank you bro ay ating coordinator, may assignment pang iniwan sa atin ang ating coordinator. Mag-search tayo sa Google o saan o sa Bible. Sige po mga kapatid. Sige po. Pwede niya po siguro Sister Ten. Sister Ten at sa mga brothers and sisters, ingatan natin ito. Di ba, ang lahat ng typical na buhay bilang tao ay perfect ginawa ni Jesus. Umiyak, kumain, di ba? So, ibig sabihin, magpatawad. Tingnan natin ha. More research lang tayo. Okay? Mayroon yan. Okay. Maraming salamat. Tatanong ko sa pare.
Ano ba yan? Amen, amen, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sige po. Sige mga kapatid. At mga busy na lahat. Sister Tin, sige po. Reflecting na po tayo. At para naman tayo makapagtrabaho na sa ating, kung may mga trabaho o makapagpahinga, kung